Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Boyet Pangil TV. Natatandaan niyo ba yung last previews o 4 months ago yung aking vlog na paano mag-process ng lost passport at renewal the same requirements ngayong 2023. Okay? Yan ang isang mga natin. May mga katanungan kasi doon na pero nasagot ko na rin po yung mga question nila doon, mga tanong nila yun. English question, tanong, isa lang yan Yun. Yung mga katanungan nila doon about DFA scheduling and paano kung wala yung loss of passport number nila, yun, ano gagawin, yung ano ipipresent ID, yun, etc. Kaya yun, sasagutin natin 1, 2, 3, 4, go! A few moments later. Unang tanong sa about of process ng lost passport at renewal, same requirements lang ba ng 2023? Yan guys! Kaya yan, ito na ang katanungan. Magpapa-schedule po ba ng online sa DFA? Yes, tama. Papa-online ho kayo. Kailangan ho natin magka-online kayo sa DFA para malapit kung saan kayo pwedeng magpunta na DFA. Yon, di ba? Nasagot ko na rin. Okay. Pangalawang tanong. Pag nawala ba ho ang passport number ko o tsaka wala po akong picture ng old passport number ko, ano po ang dapat kong gawin? Yon, ang dapat mong gawin ay magpunta po kayo sa attorney, magpagawa po kayo ng affidavit of loss, at kung wala naman yung number na yun, at kasi magbabago rin yung number na yun sa passport, iba ng number ng passport yun, may kahit na po affidavit of loss, naman kasi makikita naman nila yung dati yung passport doon, naka-registered naman yun sa screening committee pa ng mga documents nyo, yun, isa pa ho yun. At isa pa, tingnan nyo po yung mga documents nyo, kung mga expired na, hindi na po kailangan PSA, yung NSO, kailangan na po natin ng PSA. Guys, PSA Yun, kailangan na po natin ng PSA. Mag-renew na po kayo at pumunta kayo sa PSA. Kunin nyo po ang inyong mga bagong birth certificate o marriage contract. Yun. At kung police report, mas maganda, kumuha na rin po kayo para alam nila kung sakaling sa iba hinahanap, may supporting documents po tayo doon, guys, di ba? Nasagot ko na rin. Kung wala daw Xerox, walang problema po yun kasi nga meron po doon na nakalagay na nandun naman po sa system nila yung mga old passport yung number, kaya makikita rin ho yan doon. Walang tanong, kailangan pa ba ng MBI? Kailangan po, lalo na ang MBI nyo kung expired na o kailangan nyo magpa-online at kumuha po kayo. Pwede naman kayo pumunta ng Manila sa Top Avenue MBI, pumuha kayo doon, pwede namang mag-walking. Pag mag-walking kayo, matagal din kasi, mas maganda naka-online, i-present nyo na lang yung pinagbayaran nyo, mga dala-dala yung ID, kailangan may ID, valid ID government po kayo. Yun, nasagot ko na rin, di ba? Okay na. Picture, kailangan po rin yung bago kayo magpipicture kayo uli, yung ongoing process po nung dati nating paggawa ng mga nating ginawa nung unang pagkuha ng passport. Kaya yun, dadaan po tayo dun sa mga proseso na yun, i-screening, tapos magpa-picture, magba-biometrics po tayo sa Matuwid, biometrics. At paano pa daw, kailan marirelease ang passport nila? 15 days po ang release ng passport at bibigyan po kayo ng schedule pagkatapos nyo po. At sasabihin po sa inyo, tatatakan po yan ng DFA. At ito, pagbalik nyo, kailangan on time, on the day na babalik nyo, kailangan makuha nyo ang inyong PSA, yung passport pala. Passport pala. Hindi PSA, passport palagi. At saka po, tandaan nyo po, kung kayo ay pupunta, kailangan po naka-formal, hindi po yung naka-short, naka-chinelas, ganun. Kailangan po formal po kayo kasi yun po ang kayo, magpipicture kayo doon. Isa pa, at kailangan nyo rin po ng mga valid ID nyo, government ID, tsaka yung mga etc. government ID nyan. Ayan, nasagot ko na yung mga tanungan nyo ron.
At magkano po babayaran pag penalty? Mabibigay po sa inyo pagkatapos nyo magpasa ng request ng sagutan nyo at ng DFA na online. Nandun na po lahat ng babayaran nyo total at magbabayad po kayo sa bayad center at screenshot nyo po ang inyong pinagbayaran. Yun lang po ang hinahanap sa DFA tsaka yung appointment slip nyo sa DFA. Kailangan may screenshot, di ba? Screenshot. Yun. At yun mga kaibigan, mga kapangil, yun ang mga dapat natin tandaan at wag po tayong basta-basta maniniwala sa picture. Paalala lang po. Yun. At kayo, medyo na kayo na lang mag-personal na magpunta roon para mapil nyo rin ang Hindi wala na po picture ngayon. Iuhuli na po yan ang picture dyan. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyong mga panunood sa aking YouTube channel, Boyet Pangil TV. At huwag niyo pong kakalimutan, mag-subscribe and like and share kayo. And shoutout po sa lahat ng mga nag-subscribe. At shoutout din po sa lahat ng mga nagpunta roon sa aking video, nanood. At mga nagtanong, maraming salamat po. At thank you very much. Shoutout po sa lahat ng mga pinsan ko sa Bicol, sa Nabua, at sa Aklan, sa Bisaya, sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. At mga tropa ko sa ibang bansa. Happy birthday, paring Pedro Rueda, classmate, mate. Yan. Shoutout din pala dun sa aking mga kumparian sa bayan, Jeronimo, mga De Leon family, Zamora family, Cabanatan family. Shoutout sa inyo lahat, guys. Yun. At ako po ay inyong lingkod, Boyet Pangil TV. At once again, magpapasalamat po ako uli. At don't forget my subscribe my YouTube channel, Boyet Pangil TV. Bye-bye. See you again.